Brothers and sisters, there is a well-known saying. It says, uh, tinatawag na presumption of innocence. That a person being accused is presumed to be innocent until he is proven guilty. Di po ba? And the burden of proof nandoon sa accuser, yung the accuser. Sino nag-accuse? Siya ang ang burden of proof ay sa kanila. Going back sa pangyayari sa Pilipinas ngayon, talagang anomaly itong parang epidemic ito sa Pilipinas, itong corruption ngayon. Masabi nila the highest or the supreme entity is the constitution or the people. Para sa akin kalokohan lang ito eh. People ang highest. Majority sa tao ngayon, if you make a survey, majority sa mga tao ngayon gustong papalisin na si Marcos. Kalis ba? So, saan nga ang taong bayan? Kahit saan, sa social media, testingan ninyo. Magkuhan kayo sa social media, mag-survey kayo. Sino ang gusto nga manatili sa Marcos? Sino ang gusto nga matanggal si Marcos? Tingnan ninyo. Ang result, alis na kaagad. Walang ganun eh. Gaya ni Soto. Magpresyong kayo, maggawa kayo ng survey. Saan bang mas maraming manatili si Soto or tatanggalin na lang si Soto bilang presidente sa Senate? Kung masusunod talaga ang tao, hindi. Hindi mo nasusunod ng tao. Para sa akin, sa pangyayari ngayon, ang masusunod, pera. Hindi masusunod yung House of Representative, yung House of the Senate, yung executive natin, yung justice system natin. Palagay ko, pera eh. Kasi yung justice system natin, pag may pera ka, hindi ka mahuli. Kahit bilyon-bilyon ninakaw mo, ang tagal pa. Pero nagnakaw ka lang ng sardinas, kulong ka kaagad. Mga kapatid, ngayon, for example, ito si Saldico ay nag-accuse sa mga pangalan individuals nandyan sa executive, especially the president at itong si Romualdez. Instead na imbestigahan, sana tawagin, ito ano bang ginagawa ni itong House of the Senate, especially sila ni Lacson, yung Blue Ribbon Committee, yung sila ni Soto. Di ba dapat tatawagin nila o i-request nila man lang pakikiusap? Presidente, punta ka dito, sagutin mo ito. Or ikaw ay Romualdez, punta ka dito. Di ba? Ganon din ng ni Boyeng Remulla, di ba pa? Imbestigahan kung saan ang sunog. Puntahan yun saan ang nasunog. Di ba? Ganon eh. Hindi nga, pag mayroong nagsabi nagsunog, imbestigahan siya. Imbestigahan yung sunog. Doon ako sa Qatar na naranasan ko. Nagtawag ako dahil may sunog, yung umuusok na, may sunog sa kabila. Naku, pumunta doon. Inimbestigahan ako sa itong police, ang police section, nag-imbestiga. Sa bombero, nag-imbestiga sa akin. Anong oras nakita ko, anong kadahilanan. Basta, di ko makakamali, 5 na agency. Pinuntahan ako, at inimbestigahan ako anong oras, anong dahilan, bakit ikaw napagsabi nito. Talagang naman may sunog, mausok naabutan pa nila Bakit pa hindi nila pupuntahan yung may sunog doon at sinong nakatira doon, bakit, anong kadahilanan? Ako pang imbestigahan, nga akong nag-report. Ganon din ang sa Pilipinas pala Pag magsabi ka nga ito corrupt si Juan, si Fulan-Fulan, hindi yun imbestigahan si Fulan-Fulan. Ang imbestigahan, ikaw ang nagsumbong. Hindi ka lang imbestigahan. Talagang demanda ka pa, i-accused ka pa. Ganito. Tapos ang mga instead na investigador, naging defense lawyer na sila. Instead nga yung sumbong, supposing yung Cabral files, sabihin lang kaagad nila na ayan ay basura yan wala yang silbi. Bakit hindi mo muna babasahin ang mga Cabral files, imbestigahan sa Senate, hindi lang isang utak, ang dami diyan, mga pwede bang imbestigahan ng NBI, pag-examine o taga Supreme Court, nandyan kayo, mag-imbestiga kayo kung totoo to hindi, kung saan ito nagmula, sino ito. Ganun sana.
kaagad sabihin na, walang silbi yan. Ganun ba? Ganun ba ang batas natin, mga kapatid? Ha? Ang mga nandyan sa nakaupo bilang sila ang maghahanap ng katotohanan, mag-imbestiga, sila ang mag-accuse sa mga taong nagsumbong. Kung ngayon alam ko, pupunta pa kaya ako dyan, magsumbong pa kaya ako, kahit kitang-kita ko sa mata ko, or mayroong ako mga kopya, may video ako, pupunta pa kaya ako dyan? Ako naman ay demanda ako. Pupunta pa ka ako? Hindi. Ang mga demanda sa akin, nandyan pa sa batas, marami pang pera. Ganun ang batas natin. Yung sabi na ang Constitution na mas mataas, hindi ang Supreme Court, hindi ang House of Representatives, hindi ang Senate, hindi ang Executive Body, hindi ang mas mataas ang sangkatauhan. Itong mga Filipino citizen, dahil sila ang gumawa ng Constitution. Yung, para sa akin, salita lang yun eh. Pero ang totoo, ang makapangyarihan, pera. Dahil kahit sino kang ngayon, basta milyon-milyon ibigay sa iyo, tatahimik ka. Hindi lang tatahimik, babaliktad ka pa. Hindi lang pera, kundi pananakot pa ang makukuha mo, maaani mo kung ikaw ay magsasabi ng totoo. Ano ba ang batas sa mundo? Ganito ba, mga kapatid? Saan tayo nakatira? Lulutang lang lahat, bangag na tayo lahat. Parang itong corruption, more than drugs pa ito eh. Bakit? Tingnan mo dahil sa corruption, baha nangamatay, ilang mga houses na demolish compare sa mga drug addict na yung mga tukhang. Sobra pa itong mga corruption, sobra ito sa sa tukhang. Bakit? Nakaabot ba ng trilyon ang gasto at nawala sa tukhang? Pero trilyon ang nawala. Walang project nakikita. Nakautang ng billion-trillion. Ano ang project? Gumawa ng toothbrush? Yun, ako ay bilang simple citizen, nagtatanong ako mga kapatid kung ano na ang pangyayari. You agree with me? Or not? Na ang makapangyarihan ngayon ay yung power, yung talagang nandoon ka sa power, hawak mo, at may pera ka. Kasi kung may pera ka, it's either babaliktad yung mga witnesses at hahabulin mo sila. Yun ang problema sa atin. Maraming salamat. Kayo na mga kapatid, maghanap kung ano talaga makapangyarihan sa atin. Ang mga pangyarihan sa atin, para sa akin, bilang Muslim, ang makapangyarihan, ang batas ng Diyos. That's why kaming mga Muslim, gusto naman ipairal ang Quran, dahil kung Quran ang babatayan, ay talagang at least hindi man siguro ma-demolish lahat ang corruption, pero at least mababawasan. Mga magnanakaw, putulan ng kamay, mga rapist, putlad ng liig, after due process of course, di ba ba? Yung mga laking mga corrupt na tao ay putulan ng liig, firing squad, what's up pa. Di ba? So, maraming ayaw dyan dahil maraming mapuputulan ng kamay. Baka yung nandyan sa House of Representatives, putol lahat ng mga kamay, or yung House of the Senate, baka putol din. Kung talagang ipairal ang Quran, talagang transparency o talagang walang kinikilingan, baka puto lahat. Ang mga tao ngayon, gustong yayaman ay hindi na magnegosyo. Kandidato ka lang na ng politika, matapang ka, may pera ka. Kandidato ka lang ng politika, busog yung tiyan mo, pumuputok yun sa pera. Yun, maganda ang politika sa atin. Okay, maging mayaman ka, maging bilyonaryo ka. Kahit ilang bilyon na nakawin mo, basta makapangyarihan ka, excuse ka. Ikaw magsalita sa katotohanan, ikaw ang imbestigahan. So maraming salamat mga kapatid. Please share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.